Sino pong sa worship yan? Nakakababad ka kay Lord. Amen? At alam niyo po, ang pagbabad kay Lord ay pagpasok po sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Pag lumalapit ka po sa kay Lord, kasi po sabi ng Bible, enter His gate with thanksgiving. Pag po ang isang tao nakapasok sa presence ni Lord, ay humanda po tayo. Sapagkat kasunod po niyan, mga pagpapala, kasunod po niyan, mga bagay na alam ko po matagal niyo nang hiningi kay Lord. Meron po ba kayong matagal nang hiningi kay Lord? Amen? Kaya nga po tayo, meron po tayong nilagay sa ating mga prayer list. Tama po? So, lahat po ng yan, ilalagay natin sa cross. Yan. Meron po akong pin dito, ilalagay natin dyan. So, sapagkat lahat ng inilalagay natin sa paanan ng Lord, ay it is our humility. Amen? Alam niyo ba si Lord? Nagmamanifest lang siya dun sa mga merong humble heart. Kaya ang ganda nung kinanta natin, nandun yung kagalingan. Actually, verse po ng Bible yun, na kapag ang mga tao daw ay humingi ng tawad na numbalik sa Panginoon, ano pang isang requirement pa ni Lord? Talikuran ng kanyang mga maling gawi, kanyang mga kasalanan. So, ang turning away from sin, process po yan. Ang sinabing proseso, mamali ka pa rin. Pero maganda rito, you are aware. Tama? Ibig sabihin, the more na tayo namumuhay sa Panginoon, the more na tayo po ay lumalakad sa kanyang kabanalan. So, at ang kabanalan, marami pong hindi sanay dyan. Tama? Sanay tayo sa mundo, sanay po tayo sa lahat ng makamundong bagay. Tama po? Pero ito pong ginagawa natin na to, soaking and empowerment, is not just another part of our schedule. Sino po dito minsan, may schedule na ng Webes. Di ba? Kaya din ganun no? Especially sa mga workers, sa mga nanay, di ba? Sa mga may pinapaaral o may ginagawa sa bahay. So, mapapaisip ka, dagdag schedule na naman to Alam niyo po, ito pong ginagawa natin na to, hindi po siya another schedule na idadagdag sa ating pong araw o sa isang linggo. Sapagkat, ito po dapat, itong prayer meeting na to, ito dapat ang nasa schedule natin. Amen? Sino po may natututunan? Amen. Na hindi pala siya dagdag schedule. Hindi pala siya paningit. Yan. So, ang soaking and empowerment, ito pong prayer gathering natin, is dapat maging part of our lifestyle. Amen? Magiging lifestyle mo na siya. Pag sinabing lifestyle, nakakabit na sa'yo yan. Hanggang kahit nasan ka, you can pray. Amen? Because the Bible said, pray without ceasing. Ibig sabihin po niyan, kahit saan ka pumunta, nagpe-pray ka. At ang prayer, hindi lang po yung nakapikit yan Ako po, isa po ako sa nabiktima ng religion. Kapag nagpe-pray, dapat nakaganon yung kamay, nakapikit, ano pa? Dapat, yung pagsisimba yan, tuloy-tuloy, nakaluhod. So, kasama po yan, part yan, pero dapat maintindihan natin kung anong totoong prayer. Amen? Nalala ko po nung ako'y nasa dating paniniwala pa, nagsisimba kami kasi paaral kami ng isang foundation. Mga foreigner sila, group of organization, paaral po kami. Tapos kailangan mo magsimba kada linggo. Tapos may attendance. Tapos pagkatapos ng simba, nipipirmahan na kami sa labas. Present. Kina next week, yung pare, pinaparinggan na kami sa pinaparinggan kami dun sa sermon. Yung mga nagsisimba daw para sa attendance lang. Kasi requirement. Ngayon po itong ginagawa natin, hindi po siya requirement. Amen? Because this is our act of worship. Sino pong pastor, go pa, preach pa. Sapagkat ang tao, kung mauunawaan niya lang ang kahalagaan ng panalangin, yun po, sigurado ako, punong-puno rito. Sa lahat po ng mga simbahan, punong-puno yan. Hindi natin alam na andun lahat sa prayer. Tama? But the truth is this, kung ano po yung mahalaga, kadalasan na yun yung hindi pa nagagawa. Sino pong aamin dyan?
Di ba? Kahit po sa mga gawaing bahay, di ba? May mga bagay na dapat normal na ginagawa, pero nagkakaroon ng debate, di ba? Bakit hindi mo ginawa to? Ganyan. Kasi, alam mo naman dapat araw-araw ginagawa. So, ang buhay panalangin, lifestyle. Sabi nga po natin, lifestyle. Amen? Kaya po may mga sitwasyon, ako po may tanong, ano po yung, pansinin niyo to, kailan ka po nagiging mas lalong malapit sa Panginoon? Kailan po nagiging marugdog yung panalangin mo? Gusto ko yung term na yung marugdog. Yung talagang nanginginig ka na sa sobrang lapit mo kay Lord, iyak mo kay Lord. Kasi meron kang hinihiling talaga kay Lord. Tawag po yung marugdog na panalangin. Kailan ka po nagiging talagang kahit CR, niluluhuran mo na. Sa gusto mo lang talagang, Lord, dinggin mo itong panalangin. Tama ba? So, pansin ko po, mas lalo tayo nagiging malapit or talagang connected kay Lord kapag may mga mabibigat na sitwasyon. Tama ba? Nakapansin niyo po yun? Pag merong hindi maayos sa pamilya, may na-hospital, diba mas yung puso mo, sobrang talagang halos, alam mong si Lord, talagang hindi lang parang kasama talagang alam mong yakap-yakap ka ni Lord. Amen? Kaya po, ito pong ginagawa natin ay isang bagay na kailangan nating masanay na ang paglapit sa Panginoon, hindi lang po siya sa panahon ng mga problema, pangangailangan. Tama? So, patunayan natin na mali ang ating naging pananaw na kapag may problema, lapit kay Lord. Tama? Pagka po may mga gusto kang hilingin, lapit ka na kay Lord. Ngayon po, kahit wala kang hinihiling, pwede ka lumapit kay Lord. Amen? Because praying to God shows that we have a personal relationship. Amen? Meron ka daw personal na relasyon sa Kanya kapag nananalangin. Bakit po? Kasi prayer is our dependency on Him. Tama? Kaya ka nagpe-pray sa Kanya, sinasabi mo na sa Kanya ka lang kumukonect or umaasa. Bagamat may mga connection tayo sa buhay kung saan tayo malapit, but let God first before anything. Tama? Sapagkat may malalapitan ka na hindi pala pinapalapitan sa ni Lord. Tama po? May mga lugar na pupuntahan ka na hindi pala yun ng answer ni Lord. Tama? Kaya po mahalaga, before we do anything else, we need to pray. Amen? Sabi rito, prayer, kailan daw po tayo nagiging malapit kay Lord? To come to Him, sabi rito, to become serious to Him and to respond to His calling. So, kaya tayo nagpe-pray para po isang, gaya ng binanggit natin, pagpapakita na tayo sa Kanya lumalapit. Pangalawa, nagiging mas lalong seryoso. Pansinin niyo po, ang isang bagay na lagi mo na siyang ginagawa, nagkakaroon ka na ng focus doon. Ako po isa sa witness ko talaga dati, yung kagaya po ito, magbasa ng Bible, manalangin, mahina yung aking, ano bang tawag sa ganun? Yung tagal, kasi nakakatulog. Yung bago-bago pong Kristyano ako. Pero pag luminaw siya ng luminaw, alam niyo po, excited ka. Amen? Excited kang manalangin, kasi alam mo yung lalapitan mo, nasa Kanya lahat ng sagot Nasa Kanya lahat ng pangangailangan. Tama po? Sabi ko, pag lumapit ako kay Lord, naniniwala ako, alam niya lahat sa akin. So, ating pong pag-aaralin yan, sa ating pong pagpapatuloy. So, narinig niyo na po yung word na paradigm. Yeah, paradigm. Pag siya yung paradigm, yung pattern siya Di ba, ikaw ay mag-isa, nagmumuni-muni. Di ba nakakaisip ka ng mga bagay na 10 years from now, tama? Ano kayang 15 years from now, ano kaya ako, ano kayang ginagawa ko, or ano kayang mangyayari pagka ito ginawa ko or hindi. So, isang tawag yung paradigm. So, nagkakaroon ka ng mga agam-agam sa buhay. Hindi po masama yun. Pero, dun ka nagkakaroon lalo ng meditation. Tawag po niya meditation.
Ako po pagka aalis ako, isa po sa tawag ko rin dyan paradigm moment. So pagka ako po aalis na galing Pampanga, umuwi po kasi tayo, diba po? Tapos ako'y, syempre mag-aabot kina mama, financial, nasa yakapin ko sila, halika. Tapos titignan ko sila, bago ako magpaalam, na ipipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you, nasa 60 na sila pareho eh. Isang 61, isang 60. Sabi ko, Lord, pwede bang pairam pa ng marami pang taon? Tapos, tinitignan ko si Papa, minsan si cellphone niya, tinitignan ko ng matagal, hindi niya alam. At pagpalis naman ako, nasa sila? Nasa gate. Paglayo ko na, titignan ko sa side mirror yan. Nandun sila, natatanaw ko sila. Sabi ko, hindi habang buhay to, pero thankful ako kay Lord kasi ngayon nararanasan ko pa siya. So, hindi mo alam, sa mga ganong bagay, nagkakaroon ka ng small prayer. Tama? Yung everything na iniisip mo or ginagawa mo is just a prayer. Sino pong thankful ka na meron kang relationship, gift of relationship. So, meron kang magulang, meron kang anak, meron kang tao na nakakasalamuha. Tawag niyang gift of life. Kaya po pag ako nagpapusan, oh Lord, thank you po for the gift of life. And the gift of relationship. Kaya po tuwan-tuwa ako kahapon, nasa Cabiao po kami, Nueva Ecija. Lapit lang, no? Kuya? So, ayun po yung mga moment na sabi ko, Lord, ito yung mga pinagpe-pray ko sa'yo dati. Ngayon nilalakaran ko. At lahat po ng ating mga pinapanalangin, tama ba? Lahat ng yun, ngayon po alam ni Lord yan. Kaya nga po ilang box lang meron doon, no? Para maging selective ka, ano po talaga yung nais mong sabihin kay Lord? Kasi gustong-gusto ni Lord yung ikaw ay selective. Na dapat pag nag-pray, ano ba ang pinagpipray mo, anak? Kung sasakyan, anong sasakyan? Klaseng sasakyan? Anong brand? Tama? Hulugan ba? Cash, di ba? So, sa prayer, alam niyo po, ma-educate ka talaga. Kasi po, hindi lahat na nagpipray, tama ang panalangin. Alam niyo po ba may mga panalangin mali? At may mga panalangin naman na sobra. At may panalangin naman na kulang. So, dito po sa Word of God, makikita po natin ang mga bagay na yan. So, sabi po sa Mateo, sa chapter 6 po, verse 5 to 13, ating pong basahin ito. Babasahin ko po sa inyo and then we will explain ano pong mga bagay na nakapulaw dito. Sabi rito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Pwede pong buksan ng inyong Bible, kaya mismong sa cellphone po, para po masundan niyo po. Sabi rito, verse 5, kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Grabe, no? Tinutukoy dito na ang panalangin is a serious thing. Tama? Ang pananalangin daw, hindi siya show type. Tama po? Kasi po, aminin natin o hindi, may mga tao, especially some people na nasa simbahan, pumupunta, nagpe-pray, pero yung kanila palang panalangin is just a public showing na gano'n sila. Ngayon po ba may mga mapagkunwari rin na sumisigaw kay Lord? Umiiyak? Bakit? Merong ibang motibo. Kaya po sabi dito, si Lord mismo ang nagsasalita sa mga bagay na to, si Jesus, na alam niya kasi merong mga mapagkunwari. Kaya po, pupunta ka na rin lang, bakit hindi mo pa seryosohin? Tama. Marami pong, especially the religious thing, na kaya ka pupunta kasi kasama mo kasi yung, ako dati ganun sumasama ako kasi may prayer walk, diba? May mga prayer gathering, pero hindi ako para doon. Hindi yun yung purpose ko kasi may sinamahan lang ako para doon. So, kung mananalangin ka na rin daw, dapat hindi na yung mapagkunwari. Kasi si Lord, ako po naranasan ko rin yung prayer na ayaw mong umamin kay Lord na may nagawa ka. Pero
ang maganda, gustong-gusto ni Lord, pag nagpe-pray ka, sabihin mo na lahat. Kasi si Lord at ikaw naman yan eh. Hindi naman naririnig ng katabi mo yan, ikaw at si Lord yan. Kaya po pag totoo kay Lord, ang sarap po sa buhay ng totoo. Tama? Na inaamin mo kay Lord. Sabi kasi naririnig po natin, all glory, honor, praises belongs to you. Diba? Sinasabi natin lagi sa ating pong prayer na sa'yo lahat ng papuri, parangal, pagsamba. Ako po, dinugtungan ko po yun. Ito sa'yo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba. Pati po ang mga topak ko sa buhay. Sa'yo na rin po. Lahat po ng aking process, ng mga pagkukulang, pagkakamali. Lord, I lift up everything to you. Imagine mo yung pag-honest yung heart mo, si Lord, very sincere ni Lord. Yung tuon sa'yo ni Lord, hindi po makakasumpong ka ng pabor ni Lord. Because Noah, kagaya po ni Noah, yung nag-build po ng ark, na inutusan ni Lord mag-build ng ark, ngayon po, gugunawin na sana ni Lord ang mundo, pero nakakita siya ng tapat sa pamamagitan ni Noah. At sabi ng Bible, nagbigay ngiti ito kay Lord. Sino pong gusto mong pag nagpe-pray ka, magbigay ngiti kay Lord? Pag may ginagawa kang mga bagay para sa Kanya, nagbibigay tuwa sa Lord. Amen? Kaya po ako, sabi ko, pag nagbabihaya ko, sabi ko, Lord, ang sarap naman itong pakiramdam nito. Sabi ko, mahirap, pero alam ko, nagbibigay tuwa to sa'yo. And this is my worship to you, sabi ko sa Kanya. At kanina, daling araw na rin nakauwi, pero yung kapanatagan nandun, ang sarap ng feeling na alam mong naandyan siya at malapit na malapit siya sa'yo. Amen? Kaya po, kung meron tayo ibang nanasain, walang iba kundi ang kanyang presence. Sabi pa po rito, tuloy po natin, verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa lihim ay siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sino po excited sa gantimpala? Ayan. So, mga bonuses in our lives. So, ang ganda po nito, minimeditate ko po itong word na to, na pumasok ko sa iyong silid. Tama naman, no? Yung mga rooms natin, ginagamit natin yung prayer room, di ba? Minsan nga po, gaya na babanggit natin, minsan sa CR, di ba? Doon ka umiyak kay Lord, doon ka humingi ng presence niya na maramdaman mo. Alam niyo po ba, na isa po pong bagay na patungkol dito, kapag daw ikaw'y mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mong pinto. Meaning, isa po sa mga pinapatungkalan niyan, kapag ikaw'y nananalangin, dapat ikaw ay 100% nakatuon sa Kanya. Ayun po ibig sabihin ng sarado. Na hindi mo, kaya nga po na pag may corporate prayer, mararanasan po natin sa mga darating na panahon, na marami tayong nananalangin. Pero huwag mong pakinggan yung prayer ng katabi mo. Kasi pag nakapasyal ka po sa Christ inyo, ang sarap po makatin ng mga soaking doon. Lalo, one of these days, makapasyal po tayo. Nandun yung may lumuluhod, may nag-spirit, nagtatangs. Sabi ko nang bago ako, sabi ko, ano yung sinasabi nun? Nag-observe lang ako, pero dapat pala nakapokus ka kayo. Kaya ang panalangin, kanya-kanya po talaga yan. And the more na ikaw po ay nananalangin personally sa Kanya, kaya po anong sabi rito? Makakasumpong siya ng gantimpala. At gantimpala, wag po tayong masanay na yung ating mindset pag siya yung gantimpala. Kaya na yung mga material things. Hindi po. Maraming meaning ng gantimpala sila. Gantimpalang sa langit, gantimpala sa ating mga kalakasan. Tama po? Kasi iba-iba po tayo ng term ng pag sinabing wealth. Diba? Health is wealth. Minsan ang wealth mo, anak. Tama? Ano pa po yung mga wealth natin sa buhay? Minsan ang wealth mo ay yung business, di ba? So, naandyan yung pag-asa mo sapagkat alam mo, naandun si Lord at kumikilos siya. So, sino po yung tipong nauunawa mo ang panalangin? Amen? Sabi po rito, verse 7, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang
kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pinapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, isa pong pagpapakita sa in prayer, minsan, or sinasabi rito na wala rin sa haba. But you can pray long. Pwede po yan. Sinasabi lang po rito na, sabi rito, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. At, ano pa pong sabi? Sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y dinidinig ko ang kanilang panalangin. So, hindi pala sa dami ng sinasabi. Amen? Hindi lang din po sa sinasabi, hindi lang din sa pagkatao natin. So, ang paglapit kay Lord, it's all about the content of our heart. Amen? Yung laman pala ng puso, dun after si Lord. Kaya minsan, ako po ganun eh. May mga prayer ako na hindi ganun kahaba. Pero sabi ko, Lord, salamat sa maghapon. Minsan kailangan mo ng talagang may gagawin ka na. Di ba? Hindi naman pwedeng yung kailangan mo na gawin, tapos hindi ka pa pupunta ron. So, pwede po kay Lord maging specific. Lord, salamat po. Guide us for this day. Ano mang gagawin namin, magbigay glory sa pangalan mo. At ang lahat ng mga bagay na to ay sa ila. So, may mga prayer na hindi man ganun kahaba, pero pag galing sa puso, may po naririnig ng Diyos yan. Amen? Ang isang tao po, yung kasama ni Jesus na napako, naalala niyo po yan sa cross. 3 sila, di ba? 2 makasalanan at isang naakusahan, si Jesus. Yung isa, tinutuya yung isa. Di ba? Kung tumawag din sa Diyos na yun, hindi naman Diyos yan. Yeah, pero sabi ng isa, huwag mong kutsain yung... Kasi sabi ng isa, kung ikaw ay talagang Diyos, bumaba ka dyan. Ligtas mo yung sarili. Kaya bang gawin ni Jesus yan? Kaya, di ba? Pero, si Lord, syempre, meron siyang assignment sa kanyang ama. Eh, na-fulfill naman niya. Alam yung sabi ng isa, huwag mong ganyanin ng Panginoon. Sabi niya, Jesus, remember me when you are in paradise. Kapag ikay nasa langit na, Lord, nasa iyong kaharian na, pag naghahari ka na, huwag mo akong kalimutan. Wala na siyang time para magsisi pa sa kasalanan. Doon lang. Wala na siyang time para gumawa pa ng mabuti. Kasi buong buhay niya, puro kasalanan. Pero pansinin niyo, nasa krus na siya, meron na siyang repentant heart, tama? Humble heart, na sinasabi niya, Lord Jesus, I recognize you. Ikaw na pong bahala sa akin. Alalahanin mo ako pag ikay ay nasa paraiso na. Like po sabi sa kanya ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. So, it is an assurance na yung kanyang humility before the Lord ay isang assurance na meron siyang salvation in Christ. Amen? So, isang pagpapatunay that whatever we say to God is a prayer. So, grabe, no? Kaya pala minsan yung mga biruan, na kaya pala mahigpit na sinasabi ni Lord, huwag magbiruan ng mga walang kwentang bagay, walang kabuluhan, sapagkat the word go in your mouth, yung mga lumalabas sa bibig, is a prayer. Tama? Pag kahit mabuti o pangit yan, basta lumabas sa bibig mo, dalawa lang yan, pagpapala o sumpa. At parehong pwedeng mangyari. Tama? Kaya kung may makakikita ka dyan, sabihin, matay ka na. Di ba? Pangit na salita, nangyari. Bakit? Prayer. So, dito po, dapat maunawaan natin ang paglapit sa Lord, dapat meron kang right heart and right words. Amen? So, sa pananalangin daw, sabi sa verse 8, huwag ninyo silang tularan. Alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hilingin sa Kanya. So, grabe tong verse na to. Alam naman daw ng Amang nasa langit ang ating kailangan. Ang tanong po, bakit nagpipray pa tayo? Parang gulo, pastor. Kung
alam naman na ni Lord, bakit ko pa sasabihin sa kanya? Sa tingin niyo po bakit? Para? Kuya, bakit alam naman pala ni Lord yung panalangin mo? Bakit kailangan pang sabihin? Hindi po, wala pong maling sagot. So, lahat po tayo may kanya-kanyang sagot dyan. Pero isa po sa naunawaan po ng inyong lingkod, the reason why we are pray to God, kahit alam naman ni Lord, di ba? Hindi pa nga daw bumubuka yung bibig mo, alam naman niya yung kailangan natin. Isa po sa pakahulugan dyan, upang malaman ni Lord na sa Kanya ka umaasa. Sa Kanya ka nagtitiwala. Tama po ba? Hindi lahat ng may pangangailangan dumidirekta kay Lord. Yung iba po, dumidiskarte yan. Kaya ko to. Kahit wala si Lord. Kaya ko to. Minsan naman, may Lord naman siya. Ina-honor naman si Lord. Baso nakakalimutan niya. Sa huli niya naaalala. Tama? Meron niya pong sinugod sa hospital. Pagsugod sa hospital, sa bahay, sinugod ng pamilya sa hospital. Pagdating doon sa OR, yung emergency room po ba tawag doon? Yung talagang kailangan, ER pala, kailangan operahan. Tapos pagsara ng ganon, sabi niya, Lord, sana gumaling. Imagine mo, doon pa lang nag-pray after dalhin sa ganong process. So, mahalaga pala, prayer first before anything. Hindi naman kailangan matagal, pero we need to acknowledge God para alam ni Lord sa Kanya ka dumidepende. Tama po? Sa Kanya ka umaasa, sa Kanya ka nagtitiwala. So, prayer is all about dependency on God. Amen? Kaya po, the more na ikaw po ay mapanalanginin, the more na ikaw ay dumidepende kay Lord. At the more na ikaw ay dumidepende kay Lord, the more na si Lord ang bahala sa iyong alalahanin. Marami po ba tayong alalahanin? Ako po, marami rin. So, the more na sa Kanya ka umaasa, the more na ikaw ay sagot ng Lord. Sino pa excited? Amen? Tuloy po natin, sabi rito. Verse 9, ganito kayo manalangin. So, ito pong prayer na to, verse 9 to 13, ito pong panalangin na to, madalas nating naririnig yan. Or baka nung bata tayo sa school, hanggang high school, di ba? Sabay-sabay tayo nagpipray yan. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, our sins, as we forgive those who sins against us, do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. So, kahit siguro nakapikit, no? Kahit anong ginagawa mo, kabisado mo na. Kasi bakit? Lagi na nating naririnig yan. Pero isa po sa mali po na ating pagkaunawa, or hindi naman tayo naipasang katuruan sa atin na mali, ay ginawa natin tong, ano bang tawag sa ganong words, na ginawa nating repeated prayer. So, lilinawin po natin para bilang anak ni Lord, maunawaan mo na paano ba talaga mag-pray. Sabi rito, verse 9, ganito kayo manalangin. Hindi sinabing ito ang ipanalangin nyo. Doon pa lang sa word, no? Sa English term po nan, sabi ron, ang ganda po sa English, no? You should pray like this. You should pray like this. Manalangin kayo kagaya nito. So, doon na po papasok. Basahin lang po natin sa Tagalog. Sabi rito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, naway maghari ka sa amin, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit hanggang sa dulo po yan. Hanggang ang mga tao, ganun pala dapat mag-pray. Kaya po mapapansin nyo, sa mga, lalo pagka, yung mga Lenten season, di ba yung mga sa mga Katoliko, na paulit-ulit yung kanilang panalangin, di ba? Pabasa, ano pa? Yung mga bagay na ating pong nakamulatan. So, akala natin ganun ng prayer na dapat ulit-ulitin ko to para mabingi si Lord sa langit.
para marinig niya. Hindi po. Ito palang sinabi ng ating Panginoon is just a pattern. Ano daw po? Pattern. Pag sinabing pattern, ito yung format na susundan natin upang tayo'y marinig ng ating Diyos. So, isa-isahin natin. Sabi rito, Ama naming nasa langit. So, you need to recognize God sa pananalangin. Tama ba? Hindi po pwede yung pengi ako niyan, Lord. Pengi ako nito, pengi niyan. Sana ngayon na agad. Hindi po. We need first to recognize our Lord. So, sa pananalangin, we need to recognize our Lord. Kasi sabi rito, Ama naming nasa langit, ang iyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. So, ganito dapat manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, you recognize God, marami pong God of this world, but recognize the God in heaven. So, sa pananalangin, recognize na tayo lumalapit sa Diyos na nasa langit. Ano po pong sabi? Verse 10, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang loob mo. So, your will be done. So, sa pananalangin, kaya ka lumalapit kay Lord, hindi lang po dahil may kailangan. So, dapat, ano ba yung will ni Lord sa atin? Amen? Kaya, pananalangin, isa po siyang paglapit ng iyong, sabi po kasi ng Proverbs, commit your plans to the Lord and your plan will be established. Na kapag po ang iyong panalangin, inilapit mo kay Lord, meron diyang tatabasin si Lord. Tama? Meron kang panalangin na, kaya nga po iba-iba ang sagot ni Lord sa prayer. Merong yes, mabilis, no? Answer agad. Merong no, merong wait, and maybe daw, sabi ni tita. Siguro, yan, malaman yan. So, kaya tayo po nagpe-pray para isangguni kay Lord ang ating pinapanalangin. Baka yung prayer natin, kaya nag-no si Lord, baka kasi mapapahamak tayo. Tama? Kaya po tayo nagpe-pray, baka kasi, kaya natin lalapit kay Lord, baka kasi yung panalangin natin ay makakasama sa tao. Lang po. Nasa lang po. So, sino pong may naunawaan? Amen. So, napakalaga po na dapat ma-educate po tayo sa prayer. Kasi po pag na-educate tayo, alam natin na ang ating panalangin ay talagang umakit sa langit. Kaya nang nabanggit natin nung nakaraan, no, may mga prayer kasi na baka hanggang kisame lang. So, dapat malaman natin na ang prayer is just a serious matter. Amen? Sabi rito, atin pong ituloy, ano pa po yung mga nakapaloob? Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Kaya, mag-ready po tayo sa ating mga prayer. Yan. Yung mga panalangin natin na yan, let God fulfill. Amen? Let God confirm. So, hayaan mong si Lord na mag-confirm. And sa pananalangin, we need to push in prayer. Ano ibig sabihin ng push? May acronym po yan, ha? Pray until something happen. So, ipanalangin mo po na ipanalangin. Ibabad na natin ang ibabad. Sapagkat sa pananalangin, marinig po ng Lord yan, yung marugdog na panalangin. Hindi po makakasumpong tayo ng favor nila. So, yung paglapit natin kay Lord na to, hindi po sayang ang mga bagay na to. Amen? So, sabi po rito, naway maghari ka sa amin, sundin ang loob mo tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, pagkain, yan po yung mga pangangailangan. Tama? Daily bread, mga needs. Yan, hindi lang po yung tinapay yan, ha? Yung sabi pagkain, lahat ng mga bagay na makakatulong sa atin. Especially the Word of God. Kailangan po ba natin ng Word every day? Yes. Word ng Lord po, ha? Yes. Kailangan po ba natin? Yes. Because the Word of God is the food of our spiritual. So, busog yung katawan, pero yung kaluluwa hindi, mahirap po yan. Kaya po ang Word ni Lord must be our meditation. Kaya po sabi ng Bible, sa Joshua chapter 1,
Verse 8, ano daw? Meditate the Word of God day and night. So pag sabi day and night, hindi naman ibig sabihin umaga at gabi lang yan. Ibig sabihin, sa maghapon, yung bang yung word ni Lord, yung rema word mo, ipaparana sa iyo ni Lord. Amen? Baka ang word mo this day, be obedient. Meron ka palang mga areas na hindi ka masunurin, napapractice mo. Sa mga ganung bagay po, ngayon po ba, mas lalong natutuwa si Lord kasi iyon po yung kalooban ng Diyos. Tama? Tinuturo din po ni Lord yung pagbibigay. Yung pagbibigay, hindi po tayo sanay dyan, pero because you have a word from the Lord, kailangan mo palang maging cheerful giver. Pag cheerful giver ka po, yung bang walang issue sa iyo magbigay. Walang issue sa iyo ang mga bagay na ginagawa natin para kay Lord. Sabi po rito, ating pong ituloy, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So sa paglapit sa Panginoon, kailangan din pala we need to submit yung pong ating character. Sino pong amin na araw-araw nakakagawa pa rin po tayo ng mga pagkakamali. Amen? So sabi rito na ihihingi mo siya ng tawad upang ang Diyos ay patawarin din tayo. Especially sa mga nagkakasala daw sa atin. Ang sabi po kasi ng Bible na kapag po tayo ay nagpapatawad ng kapwa, ang ating amang nasa langit papatawarin din tayo sa ating mga kasalanan. Pero pag ang tao raw, hindi raw siya marunong magpatawad, po ang ating amang nasa langit ay hindi rin magpapatawad. So ano pong bagay ang hindi kayang patawarin ni Lord? Ang Diyos po natin mahabagin, di ba? Ang Diyos po natin magpapatawad ng kasalanan. Pero meron daw siyang hindi kayang patawarin. Yun daw pong kasalanan na hindi natin inaamin. Paano ka papatawarin kung hindi mo naman sinasabi sa Kanya? Kaya pala pag lumalapit tayo kay Lord, dapat we are open to Him. We are bold in our repentance to Him. Kasi kung aamin ka, todo mo na, suko mo na lahat. Ito po yung nagawa ko, Lord. Nakapanlamang po ako ng hindi ko sadya. Diba? Babawi ako, Lord. Imagine mo si Zacchaeus, isang tax collector. Pag tax collector po lang, laki pala ng kita dyan, no? Especially sa panahon nila, sabi yung trabaho na yan, malaki nakukulimbat nila. Pero nung si Jesus dumating sa kanila, nakipag-table fellowship sa mga makasalanan, itong taong mapanlamang, ano pong sabi niya? Ibabalik ko lahat ng mga aking nanakaw or na napanlamang ko sa mga tao. Ibabalik ko sa kanila 4 times ng aking ginawa. Kung 4 times yun, ano pong matitira sa kanya? Ibig sabihin, all out si Zacchaeus sa kanyang encounter kay Lord. Kasi na-meet niya si Lord. Ngayon po, pag na-meet natin si Lord sa prayer, ngayon po, ang daling pakawalan ng mga bagay na ayaw pakawalan. Tama? Ang daling magpatawad. Yung hindi mo talaga mapatawad, pinapatawad ka na, Lord. So, ang sarap po ng nakakonect kay Lord. Kaya po, hindi po mahirap magpatawad. Alalahanin lamang po natin na ang ating pong Diyos ay minsan din nating nagawa ng mga kasalanan. Pero minahal tayo ng Lord, na Romans 5:8. Diba po? While we are yet sinners, Christ died for us. Sa kabila ng ating mga nagawa, while we are still sinners, Christ died for us. So kung ang Diyos nga napatawad tayo, lagi natin narinig yan, tayo pa kaya? So kung handa kang pakawalan yung mga nasa sa loob mo na hindi naman pala kailangan. Amen? So kasama po yan sa laman ng ating panalangin. At sabi rito, at huwag mo kaming ihadyang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, ang pananalangin kay Lord ay isang paghingi ng protection. The more you pray to God, di po ba yung bang divine intervention ng Lord nandun. Kaya pala pag nagdadrive tayo or may mga pinupuntahan tayo, sama mo kami sa prayer. Kasi prayer,
is the divine intervention of God. Yung mga muntik-muntika ng mga possibilities na mangyayari sa'yo, dahil nag-pray, inayos na ni Lord. Ako po pag nakakita ko ng mga nakakasidente rin, siguro dapat isa ako sa ganito eh. Ako sana yung naandyan na dahil sa prayer, na-spare ako ni Lord. Sino pong naunawa mo yung power ng prayer? Amen? Yung bang walang-wala na kami, biglang may dumating. Hindi po aksidente yan. Bunga ng prayer. Kaya po wag po nating sasawaan ng buhay panalangin. At ito pong panalangin ito, we should pray like this. Amen? Sino pong hindi mo na ulit-ulitin kay Lord yan? Hindi mo na, Lord our Father in Heaven. Hindi na po. Kasi mas gusto ni Lord yung personal prayer. Mas gusto ni Lord yung totoo, hindi mapagkunwari, galing sa puso. Amen? Sino po excited doon? Kaya palakpakan natin si Lord na ang mga bagay na patungkol kay Lord dapat seryoso. Kaya po salamat po sa inyong naandito. Hindi po sayang ang mga bagay na to. Ito po ay maganda pagsisimula sa mga mangyayari. Amen? So, kagaya lang po ng iyo pong Christ in your family, dati pinapanalangin lang yung mga upuan. Until now, puno na yung mga upuan. So, kaya pala nagpe-pray, we are hoping. Tama? We are put our faith to God. And faith is about believing the things na hindi pa nangyayari, pero naniniwala kang nangyayari. Kaya po, marinig natin yan sa mga Sunday worship natin. No? Lagi tayo nagde-declare expansion, nagde-declare tayo ng healing, ng protection, lahat ng mga bagay, sinasambit natin para po ma-specify natin na ito yung gusto natin mangyari. Kaya po itong mga ating pong prayer list, mamaya po sa ating panalangin, banggitin natin kay Lord yung mga bagay na yan. At alam niyo po, ang ating Ama ay naririnig tayo. Amen? So, sino pong may naunawaan sa gabi niyo tayo? At sa ating pong pagpapatuloy, sa mga susunod pa po ng linggo, wala po tayong ibang topic kundi patungkol sa panalangin. Sapagkat ang tao dapat maunawaan niya that prayer is the key for everything. Na ang panalangin ay wala na pong ibang mas mahalaga dyan. At sa panalangin po, naandun yung multiplication. Kaya po, excited ako, ang ating pong Christ in your family, dito sa Binangonan, ay lalago pa ito ng lalago. Sapagkat sa ating pong pananalangin, marami tayong nananalangin, tama? At kasama po sa ating pong gagawing mga prayer, ay ang mga nasa paligid na ang ating pong bayan. So, let us stand our feet right now, and let us pray.